Good morning, everyone. Good morning. Kayo po ba'y masaya ngayon? Dahil happy day. Amen. Kalapang-grate ng Diyos. Happy Panginoon, since siyang tanging sadyaan natin sa daling ito. Sino po ang masayang araw ng pagsamba? Amen. Ito ba inyong kinasabihan o kinakatawahan? Questionable o kinakatawahan? Alam ko, bawat Kristiyano, parehas hindi tayo kumagawa. Pero i-anticipate natin lagi pagdating ng isang araw ng pagsamba. So, unang-una, tayo po natin ng Panginoon, makapagpasalamat tayo, at makakasama at muli makikita ang mga kapatiran, ay nakapagpapasalig at nakapagpapasigla ng buhay ng ating buhay Kristiyano. Kaya sa umaga po ito, welcome to every, month of every, at pakabilis ang panahon. And welcome to our brand new sermon series for the month of every. Pakibasa? A journey through holy. Okay, ang mga ating pong tema sa buong buwan ng Abril, since ang buong Pilipinas at iba pang mga Kristiyano bansa ay na-observe ang Lenten season for the month of April. At alam ba may mga sa inyo, may mga kanya-kanya mga plano. Ito yung kasi pinakamaganda ng pagkakaroon ng isang sama-samang pamilya, pagbabakasyon. Tuloy lang po yan, tuloy lang po yan. Ang mahalaga po ay sa kayo maroon ay nasa puso nyo ang pagdilay ng Lenten season. Kaya sa araw ito, tayo dadako sa pagkikinig sa salita ng Diyos, tayo po ay lumpo at tayo pinalangin at hilingin ang pagsama ng Banal na Espiritu sa mga ito. Amang Diyos, maraming salamat sa mga ng pagsama ito. Nawa Panginoon ay nakaabot sa itono ang aming magpuling awit. Salamat nga sa mga malulutog, nagpagpaabot mananayaw na nagdala sa amin sa iyong presensya. Salamat kami sa Banal na Espiritu aming nakasama sa umaga ito. Aming karamdaman karanasan ng iyong presensya sa umaga ito. Nawa Panginoon ay tagagin mo ay makakulit pa salamat paging pa kayo ng mga handog na aming gagawin sa umaga ito. Bumali ang katapatan sa iyong mga tinatangkilig, Panginoon. Amang Diyos, aming dudulog Panginoon Diyos sa mga puso na sa umaga ito ay handa mo ang gawin maging matabang lupa upang tumanggap na mahasik na niyong bula ng iyong pangayong salita. Upang tuman, O Diyos, ay mahasik sa iyong mga puso. Ito, Panginoon, ay matanim, pagbunga at umutot. Kaya hayaan mo, Diyos, sa iyong lalalim ang iyong malipin ay itago sa iyong dito at nagbalan mong pangalan ng may taas. O Jesus, aming papatangal sa mga ito. Sa pagkita mga salita ng aming pagbibilayan, ay nawa ito Diyos na magbigay ng kalakasan sa aming spiritual na buhay. May isang kilos na ito, Diyos, upang sa aming paglago, sa aming pag-aaral na aming pananampalataya, ay masutuhan mo aming padanan na handa at mabibalik. Amang Diyos, mapagpala ang iglesia sa bahay nito, sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Today we talk about Come Alive in, kung yung mga sundan po yung teaser na ating sermon series for the month of April. Nandiyan po yung ibang speaker class members na bigyan natin ang kanyang topic. Last Wednesday, sinimula ni Brother Aaron ang introduction ng ating tema. We talk about the significance of observing the whole week. Wala lang ako doon, pero pag pinag-refer niya yan, nagkakaroon kami ng communication with Brother Aaron, ang ganda ng revelation niya. So, sana nakapinto. Pero according sa kanyang preparation ay very interesting. Sa mga nakaalin, sila pa napagpala ng introduction na ating kapatid, ating future pastor. Dahil hindi ka nagawa ko. At biyahe po ng Diyos na ito pong video ito, ang mapaksain po natin dahil introduce si Brother Aaron ang kahalagahan ng pag-celebrate ng Lenten season, ng pag-observance sa the whole week. Tatalakayin natin sa bawat linggo, palabas nila, ibang po mga ordinansa ng Iglesia. God ordains sa domain sa reverence for the church. Kung kayo po'y Katoliko, ang tawag dyan ay sacraments. The seven sacraments, sacramento ng Catholic Seven. The same way in the Christian church, the Baptist church, we have what we call the God ordains reverence for the church. Ang sabi ko, the God ordains reverence for the church are the practices that was commanded and prescribed by the Lord to be observed by the church. Dinunos at prescribed sa Dr. Dennis
inutusan na gawin ito. Di ba kapag kayo ay nagpa-doktor, nagpa-check up, kapag nilistahan kayo, dapat susundin yung reseta. Sa ating prescribe. So these God ordinances are prescribed by the Lord and commanded for us to do, to observe in the church. They are simply acts of human obedience to the teachings of Scripture. Ang mga ordinansa nito, ang mga seremonya nito, ay pag-kilos lang na nila, nagbabadya na sumusunod tayo sa utos at kalooban ng Panginoon na nakabatay sa katutuan ng kasulatan. So ano po yung mga ordinansa yan? What are those ordinances? We have 7 ordinances in the church na ino-observe ng church natin. Number 1, Lord's Supper, na ngayon po ay ating gagawin. Bawat unang linggo ng buwan, ating pong sineselebrate, ino-observe ang seremonya ng komunyon, Lord's Supper, huling hapunan. Kaya nga, kapag ini-evaluate niyo po sa mga last year's record, ang pinakamalaking attendance po natin ay every first Sunday of the month. It's because most of us are celebrating the Lord's Supper na talagang ina-anticipate natin, Lord's Supper. At nakaka-observe nila, lagi nakaputi tayo yung Sunday. Lahat ng Sunday lang ako mapuputi. Most ang reward na namin mga partakers. Ay sabi ng iba, basta huwag naman lahat tayo, pagkakaroon tayo punto. So, ba't tayo nakaputi? Kasi kabananan, ang puti, nagabadya ng purity. The same way as we observe the Lord's Supper, ay ginagawa natin ang kalinisan ng seremonya ngayon. Pangalawa ay water baptism. Ordinansa ginagawa ng iglesia namin ito ay tutulay. Sa mga first timer, ito po natututungan ko ito po ay baptistry. Inubuksan ito ng Nobyembre upang inubok ang mga taong sumunod. So, sa Panginoon na sila yung pag-baptist. Huwag kang maalalahan yan. Malinis sa tubig yan. May konti-nitibiti. Yung joke na. So, yun po, water baptism. Pinagpala ang iglesia ng FCF kasi dati, talaga kami, dati ng mga churches, kapag kumain ng water baptism, kailangan namin dumayo ng wawa para walang entrance. Eh, kapag may budget sa mga resort, di ba? Ang disadvantage yan doon, nawawala yung kabananan ng water baptism. Kasi pagkatapos ng baptism, enjoy na, tapiso na, nalinaw din. So this time we are blessed enough by the Lord for giving us the baptistry na pagkabaptize, ay wala ng enjoyment. Talagang naging banal siya. So, then we have the washing of the feet. Next Sunday, let's make sure that you'll attend. Our washing of the feet Sunday is next Sunday. And for Palm Sunday, that washing of the feet, yung mga selected kalalakihan tayo, hugasan natin ang mga bata. Tuloy po ay ordinansa. Pangapat po, child education. Ito po yung paghahandog ng bata. So, ang bata ay sa Biblia, si Jesus ay nandog ng Panginoon, ang kanyang mga magulang, na si Maria si Jose. Tayo, bilang pagsunod sa karawalan ng Diyos, na inandog natin ang mga bata. Pang-5, solemnizing marriage. It's an ordinance of the church na kailangan ang bawat miyembro na kung saan papasok mag-asawa, kailangan mapaspasan na kasal. Marriage. Number 6, installation of workers. So ito po, bawat ikalawang taon ay meron pong pagpapalit ng mga opisyal ng board. So this is clear, no? So by November, ipili na po. By next November po, eleksyon ng bagong set of board. At yan, pagaling po ng Enero, i-install po sila. Yan po ay ordinansa. I-install sila, yan ay pagpapatong ng kamay sa mga magagawa ng eleksyon. Ito, benediction. Ordinansa po ang ginagawa namin ni Pastor, yung katapusan po ng ating gawain, ang benediction. Kung kayo po ay makikinig sa mga sinasabi, ito po ay pagpapala. Kapag sinabi namin itaas nyo yung mga kamay, itaas nyo. Kapag hindi tinaas ang kamay, tinanggigay nyo ang pagpapala. Amen? Mamaya, titignan natin. Hindi ako bibigay. Tingnan natin hindi nagtaas na kamay. Tapos ay taas nyo yung mga kamay, mga nakagano'n pa rin. Alam niyo ba, tinanggigay nyo ang pagpapala ng Diyos? Kasi ang sabi ng benediction, kumayo kayo at dali ang pagpapala. Ikaw na hindi nagtaas na kamay, sorry. Hindi nyo inaarapin sa Diyos na sorry. Yan po ay ordinance. Utos ng Diyos na gawin ng iglesia. So, benediction. Ibalino na po.
the 7 ordinances of the church. O gusto nyo ilagdag? Yung birthday ko, gusto natin gawin ordinance. Birthday kayo ko, gawin natin ordinance. Lahat dapat ay magpapasti. Hindi ko naman da. Okay, yung po yung mga grand ordinances of the church. So today, our topic is alive in this communion. We're talking about the Lord's Supper. Maging buhay sa komunyon o Lord's Supper. This is an interesting topic because it's an ordinance of the church. We're serving it every first Sunday of the month. No? So sa mga taong nagiging bahagi nito, dapat mas maintindihan mo ang banal na komunyon. Although today, I'm just giving a topic about the introduction of the Lord's Supper. Please attend this Wednesday because Brother Paulie Maria will deliver the significance of the Lord's Supper. Anong kahalagan ng Lord's Supper? Ang topic ko ngayon ay introduction lang. Konting background tungkol sa komunyon. Introduction. It is the first day of the unleavened bread. In verse 12, binasa natin, Sister Queen. In the first day of unleavened bread, which was the day Passover was celebrated, in less than 24 hours, Jesus will be delivered up to the authorities, and on his way to the cross, Jesus spent his final day with his disciples breaking bread. So ito po nga ang senaryo ng Last Supper. Ito po yung malapit na si Jesus ay dapin. Wait, less than 24 hours, lalapin na siya dyan. So he celebrated the Passover with his disciples, breaking the bread. Ito yung ating natawag na komunyon or supper. So, today, we talk about the 3 implications of today's Saturday. Anong kahalagahan? Paano siya kaya sa buhay? Anong kahalagahan sa ating buhay spiritual? Ang ating binasang teksto ng Marcos tungkol sa paghahanap ni Jesus ng lugar na kung saan dadaos ang banal na muna. 3 implications of today's Saturday. Natawag kalaman tayo ng verse by verse exploration. So, ito may Bible school student ngayon. Today, we talk about every verse. Sisigihin natin, ano ba pwede natin lesson dito from the verse. So, sa ating verse by verse explanation, we'll talk about the Mark chapter 14, verse 12 to 16. In verse 12, on the first day of the festival of unleavened bread, when it was customary to sacrifice the Passover lamb, Jesus' disciple asked him, "Where do you want us to go and make preparation to eat the Passover?" So, nagtanong mga apostol, ano sa tayo pwede mag-celebrate ng Passover? Do you know, Passover o Pascua ay isa sa pinakamalagang celebration ng Jewish people during that time. Sa atin, anong pinakamalagang umasya sa inyo? Bukod sa birthday mo. Di ba, Pasko lahat tayo hindi ang Pasko. Sino dito hindi excited sa Pasko? Lahat tayo excited kaya yung mga OFW friends natin and brethren, napakalaga niya makauwi ng Pasko. Napakalaga ng Pasko natin, di ba? So, para pang family, ganyan, gift-giving, lahat mabait, lahat giver. Ibang spirit Pero pa lang yan, ang anticipated celebration ng panahon ni Jesus ay ang Pascua o Passover. So, tingnan nito yung Feast of Israel. Itong festival of the unleavened bread at saka yung Passover, bahagi yan ng 7 fiesta. 7 festival ng mga taga-Israel. May mga fiesta, may mga feast. So, to take the 7 feasts of Israel. So, for information, sa the 7 feasts of Israel, itong fiesta, ay ito siya in-describe during that day. Number 1, Passover. Pangalawa, unleavened bread. Magkain tinapay na walang libadura. Pangalawang, first fruit. Festival na yan. Unang bunga, unang ani, yun sa celebration. Kaya, bibigyan yung mga fiesta ng mga ani, anihan, mga bibigyan. So, number 4, Pentecost. Ito yung pagbabalik ng Espiritu sa mga apostol, kasi Jesus yung mga sa langit, ng Holy Spirit, and it's celebrated niya. Then, Feast of the Trumpets, the Day of Atonement, and the Feast of the Tabernacles. Yan mga 7 Pascua, ang kapiestahan ng panahon ng Jesus, hindi ang mag-uutri. So, ito pong feast na ito, may tinatawag na Shadows of Christ. Yung 7 fiesta niya, inaanihin niya si Jesus sa kanyang gagawin, sa kanyang ginawa, sa kanyang gagawin. Number 1, Passover signifies the shadow of Jesus was crucified on the cross. Yung Pasko yan. Then the number 2, the unleavened bread, shadows Jesus Christ was buried. So from the cross to the grave, he was buried. Then, the first fruit signifies the shadow of Jesus Christ was resurrected from the dead. From the cross to the grave, then the resurrection.
when Jesus sent the Holy Spirit at the upper room. The number 5, the Feast of the Trumpet, when Jesus will return, which is the rapture. And then the Day of Atonement, the Judgment Day, and the Feast of the Tabernacles, when Jesus will dwell in us in tinatawag na heaven. Okay, yan po yung 7 feasts. Kaya makita nyo yung, the Bible is very harmonized. Mula sa una hanggang muli, from Genesis to Revelation, iisa ang pupuntahan ng tema niya. Ito, mga ginawa ni Jesus. Now, from the Old Testament, the shadow of Christ, the New Testament, which is completion, may mga complete niya, no? Yung Passover, na complete na, the unleavened bread, complete na, the first fruit, completed, then the Pentecost, sama natin Holy Spirit, then we're still waiting for the 3 feasts. The Feast of the Trumpet, the Day of Atonement, the Feast of the Tabernacles. Yan ang hinihintay ng Iglesia. So, ano yung Passover ng Pasko? The Passover is a single day, isang araw, saan inaalala, ina-commemorate ng mga Jews how God protected the Israelites during the 10th plague He inflicted upon Egypt. Diba? Nung panahon ni Moses, diba? Nung gusto lang lumabas na sa Egypt. No? So, dahil gusto ng Diyos, ni Yahweh, na hayaan ng Paraon na umalis na ng sila Moises, gumawa siya ng 10 salot. Ay, ang 10 salot ay ang pagpatay sa mga panganay ng anak. So, ito naging history, ang alaman ng Passover. So, when God killed the firstborn of the Egyptians, one of the deities, the firstborn of the Pharaoh, ng panganay ng marami. So, pero gano'n sa pangyayari na He passed over the Israelites' house na nilagyan nila ng dugo sa hamba. Diba? In the blood on the doorpost. When put the blood over the doorpost, then, upon the establishment of God, yung angel of death, lalampasan niya yung pintuan, yung bahay ng pag-mayroong dugo sa hamba. So, from that history, sinedebate ng mga Israelita, yung pangyayari yun, na kung saan ligtas ni Yahweh ang mga anak ng Israelites sa pamagitan ng doorpost, dugo sa doorpost. So, Passover, nilampasan. So, that is the Passover. So, imagine that, thousands of years from Moses until Jesus Christ, na-retain ang Passover. Mga galing na henerasyon, walang social media. Ibig sabihin, mga magulang na nagpasa ng tradisyon ito, ng selebrasyon ito, sa mga kakaupuhan, na umabot sa henerasyon ni Jesus Christ. Yan po ang sabi niyan. So, kapistahan talaga, napakasaya ng ambience niya. Maging sa templo, napakaraming tao, kung saan nagbibenta ng mga tuban para indo bilang alay sa panahon ng Pasko. Kaya kasi isang senaryo na si Jesus na sa templo, nagalit siya, ay ganyan na nagkakagulo, Pasko yun. Sa panahon na nagbibentahan ng alay ng mga tuban. So, ganyan kasaya ang Pasko, the Passover. Ano naman yung Feast of the Unleavened? Hindi dalawa na kasi itong dalawa na nababit sa ating text. Ano yung the Feast of the Unleavened Bread? The Feast of the Unleavened Bread spans the 7 days immediately following the Passover. Bago dumating yung Pasqua, may 7 days period, parang nabere ng mga Catholic, na 7 days silang bibilang pagdating ng Pasqua. So, Jewish people adhere to specific dietary restriction on the consumption of unleavened bread. Mga tinapay na walang lipat-lipat. Nakatingin na ba kayo tinapay na walang yeast? Nowadays, it was Skydays. Pero dati, mga kami nila Masonardi, nag-try kami mag-bake ng walang yeast. Ang tigas. No, sa mga Arab people, tawag ng pita. Ang tigas po niya, isang katsya, hindi siya naalisan. Ganun po ang yeast. Ano ba na? Skydex, wala siya yeast. So, ang yeast ay naging tradition, culture, and observation in a religious sense. Na kung saan mga Jewish ay ina-observe na sa panahon yan, 7 days, walang kakain na tinapay na merong lipat-lipat. So, lahat yan, walang kapasa. So, the absence of yeast is more than a historical reenactment, but also the symbol of spiritual purity. Kasi, sinisimbolize na yung yeast, mapalsa kayo sa lahat. Kapag ikaw kumain, kain ka ng kain, nakakasala, lolobo ka. Parang gano'n siya.
ang kasalanan nagpapaalsa ng spiritual level na pinupuno ng kasalanan. So, yun ang naging symbol ng this. So, undivided. Yan. So, kaya second lang yung Last Supper is a setting during the undivided bread. Okay? Bago yung maging Passover. So, diyan kaya, sa kaya yung nagyaya, ngayon wala mga apostol. Panginoon, saan ba tayo mag-serve ng Passover? So, harap na po tayo ng tutuluyan natin. Di ba? As you know, Jesus Christ has no church. They have no homes. They have no sanctuary. They have no function more like this. Kung saan lang sila ulan, may kakilala ng pag-usapan, nagamitin ng bahay. Yung mga senaryo sa gospel, dapat si Jesus ay kung saan bahay ng kaibigan niya, bahay ng mga publikano, kasi kasikatan ni Jesus nun eh. Nung dumating na sikat na siya, kahit yung mga unbeliever, kahit mga kasalanan ng mga tao, kaya siya mayaman, hindi nila si Jesus sa bahay niya. So this time, they're searching for a place where they can celebrate the Passover. Okay, explore natin. So, 14 verse 12, that it was customary to sacrifice the Passover lamb. Sa tupa. Jesus' disciple asked him where did the bodies go. So, meron custom, ugang-kaugal yan. At tradisyon na kailangan mag-alay ng tupa sa panahon ng Pasko. Yan, customary yan. So, kailangan namin tupa. Ganyan pag-usulog ng kanyang Passover yan. Okay, so verse 14 natin ulit. Where do you want us to go? And it's preparation for you to eat the Passover. And that meron din mga gusto. Baka sa tera natin. Sa tayo mag-celebrate. So he said to all his disciples, dalawang disipulo, telling them, go into the city, and then carry a jar of water with you and follow him. Sabi ng Panginoon. So ito gawin natin. Ito gawin ko Sabi ng Panginoon. Tutusan natin na pumunta kayo sa syudad. Doon, may makikita kayong lalaki. Makikita sa inyo lalaki. Pumunta kayo sa bayan at may masasalubong kayo isang lalaki may dalang bangan ng tubig. Sundan siya. A man carrying a jar. This was an unusual sight. Sabi daw dito sa commentary. The man carrying a jar is unusual sight. Ibig sabihin, hindi siya karaniwan. Women usually carry liquids in a pitcher jar. Ang karaniwang nagdadala po ng jar o pitcher, babae. So, hindi siya karaniwan. And men normally carry liquids in animal skin containers. Ito yung tsura noon. So, pang babae yung jar, panlalaki yung animal skin na ginawa na nilagay ng tubig. Yan yung tsura niya. Yan ang norms. Kaya pag nagdala ka ng jar, ba't may naladala kang Gucci bag? Kalalaki ng tao, may Gucci bag ka. Ano pang babae, diba? So, parang lang siya. So, awkwardness, not norm na gano'n. Kaya sabi ng Panginoon sa dalawang kasi punta kayo sa mga hanapin lalaki ni dalang jar. Pwede na makikita kaya ka ng gano'n. Ikaraniwan, may babae ni dala noon. Diba? Ang ganda ng history, ang ganda ng background ng verse. Ito, yan yung jar na yung animal skin. So, yan ang laging dala-dala ng babae, dala-dala ng lalaki. Kaya kung sa Panginoon, is something real, something weird. Diba? Hindi lang ako sa pastor, utusan ko yung bagay na parang, hindi gusto. Diba? Dalawang disipulo, pwede magreklamo, pero they follow Jesus. Now, therefore, a man carrying a jar was a distinctive sign given by Jesus to the disciples. Distinctive. Nakita ng laki. Kung sinabi niya, punta kayo sa bayan, hanapin kayo isang babae may dalang jar. Ang dami pa sa Panginoon, sino dyan? May maganda, may maputi, may maliti, may malakad, may bayan. Diba? Pero this time, God gave them a certain man with a distinctive distinction. Ano yun? Siya lang ang lalaki may dalang jar. Madaling hanapin. Pero matagal-tagal din ang kasi bayan in the city. So go into the city and a man carrying a jar of water will meet you and follow him. Number one, implication. Jesus made the possibility of the Last Supper by the help of his disciples. Naging posibilidad na magkaroon ng Lord's Supper, hindi niya ang tulong ng kanyang mga disipulo. Mga kapatid, although Jesus Christ is the Son of God, pero during that time, 100% man and 100% God,
He need the help of His disciples. The same way with us, with the church. We pastors need your help. Thank you for the speaker class. Hindi na ako napapagod kumuha ng maraming mensahe. Ang dahil ko talaga magsalita. Hindi mo ba? So, ibig sabihin, kahit ang Panginoon, gumagamit siya ng kanyang mga alagad upang mapadali ang gawain. Amen? Thank you sa ating mga, ito yung mga unsung heroes sa ating mga Sunday school teachers. Wala kayo dito na tayo, pero andyan po sa taas. Bumubulapay sa hirap sa mga anak niyo makukulit. Pero they're great help. Kung wala tayong Sunday school sa taas, kasama niyo yung mga kids niyo, do you think makakapag-concentrate kayo sa pagkikinig sa atin? Diba? So, hindi natin ang tulong ng mga Sunday school teachers. So, help us. Diba? Pero kailangan natin mga bata. Sabi lang, ang sa iglesia ko ng mga bata, bagaman maayos, pero malungkot. Kailangan natin ang kulit ng mga bata ngayon. Diba? Salamat sa ating mga Sunday school teachers. Hindi ito mga kapalapakan natin mga Sunday school teachers. We appreciate you. We appreciate you. You're a great help. The same with Jesus Christ, kailangan niya. Naging posibilidad ang Lord's Supper because of the help of the disciples. So Jesus prepared for the Last Supper by sending two disciples into the city to find a place for the meal. He started there to follow a man carrying a jar of water, leading them for a house where they could prepare for the Passover. Ito nakakatawa. Paano kaya nalaman ng lalaking ito na siya ang ituturo sa Lord na siya ang magdala sa lugar ng kanyang amo para doon gawin ang Passover, ang Lord's Supper. Dinis kaya siya ng Bishop. Wait, Brad, papunta din dalawang disciples. Diba? So yung mga ginagawa talaga ang Lord na amazing na basta puntahin yung lalaki yun. Ang lalaki ko, makita siya ng dalawang disipulo, agad siyang nagkaroon sa full case natin. Sinunod siya. Ganun ang ginagawa ng Lord. No? Then, natagpo na yung bahay, yung lalaki ito, hindi siya ang mayari ng bahay. Amo niya ang mayari ng bahay. So God, what's the truth and the principle of this first point? God uses people to achieve His purpose. Yung mga layo ng Panginoon, kailangan natutupad yan, na-achieve yan, sa magitan ng paggamit niya sa bawat isa. Amen. Pero do you think God can do every purpose He had? Kaya niya gawin. Kaya niya gawin ng direkta. Magpadala siya ng mga anghel, magagawin ng mga bagay nila. Pero God wants us to be a part of His purpose. Ang gusto na Diyos na maging bahagi ng kanyang layunin. He achieved those purposes because of us, because of people. To the point of not into the norms of this world. May mga layunin ng Diyos na pinapagawa sa atin. Sa puntong, hindi normal sa takbo na sa libutan. The same with Jesus Christ. Asking the disciples to find the people, to find the man carrying a jar. May nakakatawa sa punto ng ministeryo mo, sa pagiging mo. May pinapagawa siya ang Panginoon, pero parang hindi pwede. Parang imposible. Diba? So, number one principle is that God used you for His purpose. Kapag may no person in ministry, it is not a dictation of the daily. It is the Word of God asking you to serve Him for His purpose. May pinapagawa siya. It is a privilege for someone na opera ng bagay na gusto ipagawa ng Diyos. Gusto niyo ba yun? Na yung gusto ng Panginoon na ipagawa, may layunin siyang magagawa, pero gusto niya ikaw ang gumawa. It is a privilege for us. Sa Efeso 1:11, kami ay pinili ng Diyos mula sa simula na maging Kanya sa magitan ni Kristo ay sa Kanyang plano. Ang Diyos na gumagawa sa lahat ng bagay ay sa layunin ng Kanyang kalooban. Siya ang gumagawa eh. Kaya sa mga may pagkakataon na ako, going the floor lang kung ano gusto ng Lord. Saan? Hindi ako nagiging ako, pero Lord eh. Gusto ng Diyos eh, kasi kailangan siya gawin. At gusto niyang ako, ang maging bahagi ng layunin na magkaroon ng layunin. So, saan na gano'n? To be a part of God's purpose. 14, verse 14. Say the word of the house he enters, that
Where's my guest? Two. Where I may eat the Passover disciples. So may kasi, hanapin na lang ito, so dahil siya. At pagdating niya sa bahay, tanongin niya sa may-ari, saan daw po ang pwesto namin amo na Pastor Israel? Saan daw po kami? Saan po? Sa function 1, function 2, function 3. Diba? May reservation. Ang galing ni Lord. May reservation na sa lugar na pagdadamusan ng Lord. So, where I may eat the Passover with my disciples. This implies secrecy. And Jesus has a good reason to quietly make arrangement for the Passover. Itong yung mga minister of Jesus Christ in public, nakikita ng mga tao, na-receive pa rin sa iyo, napatagaman ko ng kautusan, kung saan siya nagpupunta, kung saan siya kumakain in public. This time, gusto niya intimate lang ang naging dinner. Gusto niya secret. One of the reasons is that alam niya na magaganap ang pag-aresto sa kanya. At gusto niya na huwag munang malaman ay Judas kung saan ang party. Baka una ko dito. Punta kayo sa Kaya tayo, Chos. Punta kayo sa Chos. Doon ka kain sa Jesus Christ, mamaya, aresto yun na. Ay, So, ang Panginoon, may reservation na, at out of secrecy, ayaw niya malaman agad Judas. Kasi alam niyo mayari, kasi Judas pagkakalo siya. Baka hindi ba sila makakain? Kaya ako kayo muna, bago arresto yun. Now, this implies secrecy. Number 2, mitigation of today's reality. Number 2, Jesus made the venue of the Last Supper in secrecy. This is very chapter story. Christ then does not eat the Passover in the house of any well-known disciples. Mga kilala, disipulo, mga may kaya, who are the house of Jerusalem. But goes to some man unknown to the apostolic circle. Yung bahay na galaw sila, hindi siya kilala sa church, sa Christian world. Pero, believer. And take steps to prevent that this being known beforehand. Nga, pero, walang gano'n makakala. Kundi, tulungan mo sila. Diba? Sabi Lord, tayo ng mga apostol, tayo ng mga disciples. Pero kapag kasi Jesus Christ, patuloy sila. So, it is a secret. Through that principle about the second point, God chooses ordinary people to achieve His purpose. Pinipili ng Diyos yung mga taong ordinary lang. Hindi ganun kasikat. Like this, mag-honor the house, na hindi siya ganun kilala, pero siyang napili ng Diyos na pagdalusan ng Lord's Supper. To the point of demonstrating His magnificence in ordinary people to extraordinary people. Yung mga simple tao lang na ginagamit niya sa kanyang iglesia, mga simple tao na na-empower, nakikilala ang mighty servant of God, hindi mga taong ordinary yung binibigay niya ng kapangyarihan to show the magnificence of His power. Sino ba ang kilala ng sikat na artista na pastor? Alam mo si J.C. Body, yung mga kabilitan, yung mga karinig. O yung mga datas, mga kabatsyo, kaya ba si J.C. Body? Sino yung mga si J.C. Body? Dating mag-experience yun. Pastor siya, pastor. So, although not all, pero most of the people being chosen by God, yung mga tao hindi sikat, hindi mayaman, hindi powerful, hindi influential. Bakit? Kasi mahirap tawagin yung mga tao. Mahirap i-encourage siya ng gano'n, magiging ka sa ayaw, Lord, I have so many business. Lord, ang dami kong dapat, di ba? May mga busy people sila, at they are papapride ng mga yan. Ako, Lord, mag-preach, kalasaman, ako, Lord, yan, di ba? So, do you think those people tatanggapin yung mga ganong alok ng Panginoon? That's why, they are going to check. God offers service and ministries to the people who are humble, ordinary, saan walang ibang mamalaki. Kasi hindi na kaya magmalaki ng Diyos. Pero may mga taong kaya magmalaki sa Diyos, kaya hindi nga agad ang pribilehiyo ng Diyos. 1 Corinthians chapter 1, verse 20-29. Pinili niya ang mga pangkarunimang tao, ordinary na, mga hinahamak, mga mahihina sa limitang ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng salita. Ito mga wala, mga mahihina, mga
ang ipahiya ang nalakas. Kaya wala sino mang mapagmamalaki sa harap ng Diyos. Kasi kapag mga siyak na mayaman, powerful, influencer, ay pinili ng Diyos, lalo pagmamalaki. Hindi mo ba? Verse by verse declaration, verse 15. He will show you a large room upstairs, furnished in the lady. Malaki daw, malaking room, malaking kwarto sa taas, mga ganun. Furnished, may mga gamit, at ready na. And make preparations for us there. So they're preparing for the supper, the last supper. So the disciples left, went into the city, and found things just as Jesus has told them. So they prepared the Passover. So nung sinunod nila si Jesus, talagang ito, sabi ni Jesus, pagdatingnan nila doon, handa ng lahat. Naka-prepare na yung function room for the celebration. Ganyan lang ang Panginoon sa paghahanda ng Lord's Supper. Say with us, how are you preparing for the first Sunday of the month to partake the communion? Ganun ba kayo? Ito ba simple lang na pwede namang hindi pwede? Yung nagsabi, kasi naalala siya ng glory mo. Bibili na race of evangelical. Evangelical kasi. Hindi kami nagpapatake ng communion sa hindi pa-believers, hindi pa-member, hindi pa-baptized. Although ang pinag-biblical yun. Kaya kapag walang, parang nagkakaroon ng discrimination. Ay, hindi ko mabaptize. Nalapasan ka. Gano'n ang evangelicals. Pero based sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, it's not discriminating. Kaya kaya sa Diyos, huwag nang gano'n sa sentro. So, based sa sphere class, last class natin, magandang discussion natin, communion is a public declaration. Public assembly. Say, meron na good morning, baka lumabas daw sa langit, nag-comment ng bakal, may paano ko ba ng dalawang boss niya? May dalawang pabili. Diba? Ito ang revelation. It is a public declaration of God's evidence. Naalalahan siya sa lahat ng mga. Number 3 points. Jesus made the celebration of the Last Supper well prepared. Kinagahan. Salamat sa ating mga ushers. Yung first Sunday naman, aga-aga, nag-prepare. Di ba, pabiti dami sa tayong bagong miyendo dami. Bago na siya. Remember siya. Sabi nga, ano mo, Pastor, bless ako sa FCA. Aga-aga mo doon minsan, andun yung mga ushers, nag-prepare ng aligayang na sila. So, hindi nakita na yung pag-ilipod ng aking mga may tawag na touch, ay naman na, diba? So, the preparation of the communion, itong talungan na doon. Itong mga people na ito, nag-aaral ng mga preparation. The same we do, we partake in the communion, please be excited to be a part of this sacrament or ordinance. His desire to eat the Passover with his disciples. Gusto niya, ayaw paano magulong. Gusto niya tayo ng mga disciples, ayaw makain tayo, Passover din. His loving sympathy and affection to them that made Jesus greatly celebrate the Passover. Mas masaya Jesus sa tayo lang, yung intimate, makakilala ko. So, celebration of the Passover is the intimacy of God's people. It is Leonardo da Vinci's painting. Sino dito yung Last Supper sa sala, sa kusina? Yan ba ito? Sa komedor. Sa dining hall, sino dito yung Last Supper? Anong araw uso-uso yan? Anong mga taga-arulog yan? Makikimala mo daw ng Pilipino ang bahay. Kapag ang komedor, tawag ang komedor, tawag ko, yung dining hall, ay mayroong Last Supper. At may dalawang malaking kutsara at tinidor sa kaliwa. Pilipino bahay yan, okay? So I'm talking about this Leonardo da Vinci's depiction of the Lord's Supper. Alam ba? Mali yan. I'm talking about the arrangement. Hindi po ganyan ang pagkaka-arrange na nakukuha nila Jesus ng Lord's Supper. Sino po may alaman na may nilang na mali yan? Kala nyo ganyan. Mali yan. Ang totoo, ito, YouTube, pakitay. Hanggang 5 minutes lang. 7 minutes lang hanggang 5 minutes lang. Okay, pakitay. Ito, just interesting tools about the arrangement of the Lord's
Leonardo da Vinci's painting of the Last Supper has riveted the minds of the world for centuries. Yet this depiction of the Last Supper, like many others, is quite inaccurate when it comes to the actual setting of the Last Supper. Because of these depictions, we often picture Christ seated at the center of a long table with his disciples on each side of him. However, according to ancient Roman and Jewish culture and several verses found in the Gospels, we find a much different setting. With this more accurate setting, we are able to learn the powerful message of Jesus' true love. It was Thursday, just before the setting of the sun. Jesus and the apostles had gathered in a large upper room on Mount Zion in the upper city of Jerusalem. The home would have been a wealthy one, as it had an upper chamber, and all of the preparations for the Passover feast would have already been made. The most prominent feature of the room would have been a low table in the shape of a cube called a triclinium. A triclinium was a Roman-style table of various sizes and styles that had been adopted by the Jews of the first century. The table had 3 large couches, or cushions, placed on each of the 3 sides, allowing the middle to be open for entertainment and service. The guests would lay on their left side facing the inside, leaving their right hand free to eat at the meal. This would mean that each guest could lean on the bosom of the person to their left. Their legs would be towards the outside, allowing a servant to wash their feet as they ate the feast, similar to when Jesus' feet were washed by the penitent woman in Luke chapter 7. The host of the feast would not sit in the middle, as is often depicted in our work of the Last Supper, but instead second to the left, with the guest of honor on his left and a trusted friend to his right. The seating then continued around the triclinium, the most important guest seated on the left wing, then going around the table with the least important sitting on the far right. The servant, if seated at the table, would occupy the last position closest to the door, so they could go and obtain more food as the evening progressed. If this seating arrangement was followed by Jesus, and from the scriptures it seems to be the case, Jesus then was seated not in the center, but second from the left. John 13:23 indicates that John the Beloved was seated to Jesus' right, as John had to lean on the bosom of Christ to ask for the identity of the betrayer. Matthew 26:23 indicates that Judas was seated to the left of Christ in the seat of honor, as both Jesus and Judas were able to eat from the same bowl. John 13:24 indicates that Peter was across from John on the right side, as he had to signal to John to ask Jesus who would betray him. This would mean that Jesus had placed the youngest apostle John on the side of eminence, while placing Peter, the chief apostle, in the seat of the servant. This would make sense, for according to Luke 22, there was strife among the disciples as to whom was the greatest. Always the teacher, Jesus said unto them, "But he that is greatest among you, let him be as the younger." Okay. Yun po, nakita niyo po yung explanation. Explanation. Okay, ito po yung yes. So yung explanation niya, ito po yung culture niya. Ganyan po pagkakaalis ng table. So yung culture ng table ng mga Jewish, dito po yung hintuan ng mga pagkain. Ang arrangement is that kapag ang may-ari ng bahay siya ang host, hindi po siya. Ang nasa kanan niya ay yung pinakamalapit ng kaibigan. Basta lagi ang host nasa second. Then sa kaliwa niya ang pinaka-specialist. So ganyan yan. So habang ganyan niya, pa-remove. So si Peter ang pinaka
mababa. Kasi siya, kapag nandito ka, ikaw ang kailangan mo ng pagkain. O wala, gusto mo tayo mo. Diba? So, yan, parang may pagkakaayos. Kaya nga, dumating sa bandang huli ng part ng video, sino yung pinakamagaling sa atin? Yan, kasi yung arrangement. So, magkakapag si John, at si Peter si John, kaya gabi-gabi, siya yung nakahilid kasi pagka, yung mga paa niya, bandali ko yung mga paa niya. So, siya yung nakahilid ng Jesus Christ. Okay? At ano, bakit si Judas sa ito po, as special guest? Siya ang special eh. Siyempre, siya ang magkatalo eh. Masabi ko dito, na despite of that kasi ano niya eh, that time traitor na siya eh, military na siya eh. Yung in-over sa kanya, Lord, Judas, lumupan ito sa aking kapila. Meaning, ganun ka-special siya kay Jesus Christ. Nabinigyan pa siya ng kaisipan na, Judas, mahal na mahal kita, dahil ikaw ay nandito sa aking kaliwa. Upuan ng special guest. So, yan po ang senaryo ng Lord sa kanya. Diyan, Jesus ay pagkano, tapos si Peter. Ayan. So, yan po ayos. Yan ang tutulang. Kaya may mga function hall, ganyan daw lagi ayos. So, nandagin na dito sa kaliwa ang pintuan ng mga. So, anong implication ba? Anong mahalaga nito sa atin? O, kung na dito, pwede ba ako dito kayo dito masama? So, kukuhan pa lang ano, may implication na. So, better than lesson for that na yung hindi yan pinag-discuss sa kultura yan, kultura. Na inadapt ni Jesus kasi kaya kultura ng Jewish people. So, to the principle, God loves people to celebrate with Him. Mahal tayo ng Diyos na tayo napapagdiwang sa Kanya dahil sa banal na. Same with Jesus Christ. Do you know what the meaning of Jesus Christ? Masaya siya pero natatakot siya. Dahil alam niyang tatakot na siya. Now, Jesus Christ is so, nagsasabi ng kanyang emosyon. Pero sana, sabi niya, bago madapin, ako ay mahirapan patayin. Ang nakasama ko muna ang aking mga disipulo. God loves His people to celebrate with Him. To the point of making them the use of the kingdom. To the puntong, sabi ng Panginoon, pagmamanahin ko ng kanila ang aking mga disipulo. Sabi ng Panginoon sa Tumawa 7, at yamang mga anak, tayo mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ng Kristo sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo makasama niya sa kanyang kaluluwa. So, the implications today is currently to review Jesus made the possibility of the Last Supper by the help of the disciples. Number 2, Jesus made the venue of the Last Supper in secrecy. Number 3, Jesus made the celebration of the Last Supper well prepared. The two to the principles of our narrative, God uses people to achieve His purpose. Gumagamit siya ng tao ay sa katuparan ng kanyang narrative. Pangalawa, God chooses ordinary people to achieve His purpose. Number 3, God loves people to celebrate with Him. The Lord's Supper reminds us of the life and work of Jesus. It makes us a people of His new covenant. And while doing all of this, it also anticipates that the final glorious feast, the meal serves as a taste of what is to come and a taste of what is good life. Lord's Supper remembrance, Jesus used the elements of the meal to institute a new remembrance, the bread to remember His body and the wine to remember His blood. In conclusion, at this Passover meal, Jesus broke the bread and poured the wine which would be forever the action of His love among us. As He ate the Passover with the disciples, so now we eat and drink with Him, the sacramental sign of His presence and His love among us. So, may commemoration po ang Lord's Supper. For the very good news, very good leaders and members, for the reflection question, how serious and devoted you are in participating in the communion? Do you know deeply the essence of this God-ordained ceremony? By the way, the essence of the God-ordained ceremony will be discussed on Wednesday at our meeting with Brother Bonnie. Application question. How do you show your reverence in the communion? What's the implication of the communion in your Christian life? As for today, let's come alive with Jesus Christ. Let's rise up. Let's give thanks to the Lord. Holy Father, thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your salvation. Thank you, Lord, sa buhay mong iniayos sa amin. Namasalamat sa aming pagdilin ng mga
kasulatan sa isang senaryo kung saan inihanda mo ang banal na puno. Nakita namin, Panginoon, na ito, O Diyos, ay gumagamit ng mga kasangkata ng mga tao upang may sa katuparan ang banal na layunin. Ama, salamat kung kami maging bahagi upang may sa katuparan mga bagay nito, Panginoon. Lord, it's a privilege for us to serve you, Lord. Because if you chose us, meaning, Lord, ay mahal mo kami at karapat-dapat at pagdito lang na, Panginoon. O Diyos, sa bagay nito, pagpalain mo ang bawat kapatid na nakatakinig ng mga salita. Naway kayo sa buhay namin ni O Diyos, sa just a simple ceremony, just according to the ordinance of the church, ba, Panginoon, ang sabi mo, inuutos mo sa amin ito, Panginoon, na lagi namin alalahanin sa pag-celebrate, sa pag-aalaala ng buwan, Panginoon, ng Lenten season, namin naalala yung pagkamatay sa krus. Gagawin namin ito, O Diyos, upang declare, Panginoon. Ipakilala ka, O Diyos, ikaw, Panginoon, namin makasama sa kahariang ilang kung saan. Salamat sa iyo. Presensya sa bagay sa Panginoon Jesus. Amen. Good morning, everyone. God bless you.